Grace, mukhang ang lumalabas ay totoo ang sabi-sabi sa inyong barangay na si Ate Grace nga ay mahilig makipagkwentuhan at medyo yung kanyang pakikipagkwentuhan ay nagdadala na ng problema. So ang nangyari, kinuwento ka, Winnie, ni Grace, kanino? Sa asawa ko po. Nang sabi? Galing po siya ng trabaho. Sinabi niya, talo ka sa sugal. Sabi siya na kailang sa pagsusugal. Totoo naman. Nag-aaway na. Nag-aaway na nga sa utang dahil sa sugal. Ano kasama mo? Okay, sandali lang. Ate Grace, Gawain ko ba yun sa'yo? bakit mo kailangan sabihin sa mister niya? Ang ate kasi, ganito yun, yung asawa niya, nagtatrabaho. Ngayon, nagkakautang siya na nagkakautang sa 5-6, tumutubo ng tumutubo. Nabauna siya ngayon sa utang dahil sa kakasugal niya. Ngayon, sinisingin na siya na ngayon ng pinagkakautang. Wala siyang pambayad. Kahit yung asawa niya, hindi alam kung ano yung mga inuutang niya. Pero Ate Grace, Ako tayo, napagtanungan lang ako ng asawa niya. hindi mo na, tinanong ka. Wala akong asawa doon. Kasi hindi lang ikaw magbabayan eh. Siya naman Kasi hindi mo nasaklaw yun, ate. Dismosa ka! Naku, Grace. Grace, sana makinig ka. Mas dadami pa ang kaaway mo pagka ganyan ka kasi hindi mo na siya saklaw. Kasi ang lumalabas, hindi na namin maintindihan ano ba yung motibo mo, bakit kailangan mong sabihin. Ganun lang yun Baka eh. may gusto. Kasi, Gusto niya gawin mga ganito asawa Grace namin. ha, parang iba yung nanghihimasok sa concern. Pero baka naman talagang sumusobra na ang pagsusugal nyo, kaya concern siya. Wala ka nang pakialam doon kasi hindi naman ikaw magbabayad eh. Siya naman eh. Ngayon nakakabayad ka ba? Bakit? Hindi, di ba? Attorney, itong nangyayaring to, tinuturo si Grace, siya ang nagkwento, siya ang nagkalat ng chismis. Paano ba pwedeng mapatunayan ni Winnie at ni Jennifer na yun ay ginawa ni Grace? Para kung sakali man, pwede ba nilang kasuhan? Yung pong pagchichismis, unang-una, ay dapat nating malaman na maaring tayo makalabag ng batas na isinasad sa revised penal code natin, yung libel. Ano? At ang libelo ay pwedeng through publication or yung maaring sa pamamagitan ng pananalita ng ating mga bibig. Na kung ang layunin nito ay upang siraan ang honor o idiskredito ang ating kapwa-tao in public at ito ay nalaman ng publiko, ay maaring malabag yung kasong libel or particularly yung oral defamation or slander by deed. At syempre, ang katunayan po nito ay kinakailangan, ang pinakamainam ditong ebidensya ay sana makita mismo. Noong nagrereklamo, yung taong yaon na talagang ichinichismis siya. So, kasi totoo o hindi, may pananagutan pa rin po yung taong nagkalat ng chismis. Opo, dahil sabi po kahit po real or imaginary yan, basta ang intention mo ay sirain yung honor o kaya ay bigyan mo ng diskredito ang iyong kapwa-tao, ay maaring malabag po yung krimeng yon na sinasad sa ating revised penal code. Salamat po, Attorney Acosta. Pero ang nakakatakot pa rin kasi Ate Grace, lumalabas, imbis na maayos yun sa pamamaraan na kayang gawin ni Jennifer, yung problema nila ng kanyang mister, dahil nga sa napangunahan na ng kwento, mag-iiba na ngayon kung paano pwede ayusin. Tapos yung problema ni Winnie sa kanyang pagsusugal at ng kanyang mister, na nagtataka na kung saan napupunta ang pera, na dapat yun ay responsibilidad ni Winnie sa kanyang mister din, ganun din si Jennifer sa kanyang mister, maiiba na ngayon yung pag-ayos nila, pag-resolba nila, dahil napangunahan mo na, nasabi mo na ikaw din man lumagay sa lugar nila, ayaw mong mayroong ibang taong manghihimasok at sasabihin sa mister mo na si Grace ay ganito si Grace. Kasi kung ibabalikan natin, si Jennifer, kaibigan mo, bata pa, nagtiwala sa'yo, sinabi niya sa'yo, dahil buong akala niya, hindi mo sasabihin sa iba, pero sinabi mo rin sa iba. So, ang questionable doon ay yung hindi mo pagpapahalaga sa sinumpaan ninyo bilang magkaibigan na hindi mo sasabihin sa iba.
Ibig sabihin mo pala, kukonsintihin ko lang yung mga pinagagawa niya. Hindi nga. Sasabihin Ang mo ibig lang. sabihin, Grace, Pinagtalo ka ang naman ibig eh. naming sabihin, po pwedeng ikaw na ang lumayo sa kanya. Yun na yung pamamaraan na pinapakita mo na parang hindi ka sang-ayon sa ginagawa niya. Pero sabihin na nating concern ka, pero parang mas naging okay kung tumahimik ka na lang, tumalikod ka, at hinayaan mong si Jennifer ang humarap dun sa problemang Dahil yun. ako naman ang pumasok. Kasi siya ang pumasok sa gulong Ano yun yun? at siya ang gumawa. Parang Baka may ganon. motibo po siyang ami. Baka Anong talagang motibo? pinag-ihiwalay niya itong dalawa para agawin si Jerry. Baka nga. Oo. Ganun lang yun. Kasi ang asawa ko, mahilig talaga magbiro yun sa mga babae. Lagi. Oh, harap-harapan yun. So, ang sinasabi niyo pa ngayon, Papatulan ko pa. siya, itong si Grace may gusto kay Jerry? Kaya Bakit? kami, kasi po Kasi ganito po ginawa yan. niya kami na ano. Apat po kami magsusugal. Magkakasama kami magsusugal niya sa ako. Tapos meron kami dalawa pa. Hindi siya makontento pag wala din si Jerry. Talagang magpapahintay niya. Teka lang, tawagin natin si Jerry. Isyuhan ba? Isyuhan? Nagsusugal yan sila. Tsaka kami. Baka ikaw ang nagsusugal yan sila. Paano kung kakagusto doon? Eh, na hindi ko nga pinapatawag yun. Ikaw lang may gusto Lalo naman doon. hindi ko pinapatawag yun. Correction. Diretsa ang tanong, Grace. May gusto ka ba kay Jerry? Hindi ka makatingin sa akin. Wala po talaga. Gwapo ba siya? Gwapo siya pero hindi ko siya type. Oh! Oh, eto na, hindi ko na matatagalin pa. Ang sinasabing macho guapito. Pero ang kinakasama niya ay nagloko. Ano nangyari? Si Jerry Santa Ana, pasok! Galing ka. Diretsa ang tanong, bakit mo hiniwalayan si Jennifer? Kasi po niloko niya po ako dahil sa kaibigan ko. Sino ang nagsabi ng tungkol sa'yo nun? Narinig ko po sa kanya na may lalaki nga po siya. Sinong nagsabi po sa Si inyo? Grace po. Si mismong si Grace ang nagsabi sa inyo? Opo. Bali nagkwentuhan po sila mga magkakaibigan na parang napadaan po ako na narinig ko yun. Narinig mo, Na hindi kanya kinausap ng personal. Narinig mo at nakita mong may kausap na iba si Grace. Opo. Ano bang tawag doon? Nag-umpukan sila doon at nagkukwentuhan. Opo. Paano yung kwentuhan? Na may relasyon na po sila nung barkada ko na pinatira ko sa bahay. So, ibig sabihin, Grace, hindi lang isa o dalawa o tatlong tao ang kaharap niya noon, Jerry. Yung mga nagsusugal din po. Ah. So, hindi naman pala niya chinismis. Binodcast pala. Binida naman pala ni Grace. Kumbaga sa tabloid, front page. Talentado. Magaling. Sobrang So, ang galing. sabi mo, concern ka. Kain ka na. Ano nga kaya ang dahilan at motibo ni Grace sa ginawa niya ngayon? Yun ang hindi pa rin natin nalalaman, ha? Baka may gusto naman talaga kay Jerry. Kasi in fairness, guwapo si Jerry. Teka lang, parang I smell something. Magbabalik po ang Face to Face. Parang lumalabas, Ate Jennifer, magiging handa ka sana na itago ito at ilihim kay Oo. Kuya Jerry ng Opo. panghabang buhay. Opo. Na kahit sa bata, hindi mo sasabihin kung sino ang tunay niyang ama. Hi, face to face! Hi, Kami! Alam niyo ba, busog na busog ako lagi pag nanonood ako ng face-to-face. Ako naman, dami ko natututunan na aral sa face to face. Lalo na sa'yo, Attorney Acosta, idol kita! Ay nako, sana tumagal pa kayo at para marami pa kaming mapanood. More power, TV5! Sa pula! Sa puti! Sa puti! Sa pula! Sa puti! Sa pula! Sa puti! Sa pula! Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Manny M. Paicalayan, Dr. Ariel Recto Dabalus, Necessity, Head, Foot and Body Spa, Necessity for your body and soul, Fashion Exchange, fashionista ka na, negosyante ka pa. Face to Face would like to thank the following:
AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soup effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce. Kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Sundance, your business in fashion. Your partner in style. Prime Rocks Bleach. Ang bleach na di masangsang. Mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy.